Hello, hello, hello! Greetings po sa mga manonood, especially kay Sir Jiro. So, before we start, I'd like to introduce myself and my partner. Pero, mamaya pala lalabas yun eh. Pero, yun nga, my name is Keith McLaren B. Santos, saka yung partner ko, si Daniel Joyce VR. So, basically, we were tasked to create a disaster app. So, within that time frame naman, I can say na nagawa na naman namin yung best namin. So, let's go! And for the current state of technology naman, alam ko naman yata may mga apps na parang nag-spread ng awareness when it comes to those type of things. Mapa-lindol, bagyo, tulad ng di ba? NDRMC, pero hindi pa siya ganun ka-innovated. So yun nga, we try to do a disaster app na it can help people like them, especially yung mga taong mostly naapektuhan ng mga ganong type of disasters. Tapos ang hirap kasi doon, mostly 'di ba, may mga nangyayaring disasters na hindi naman tayo masyadong aware. Parang yung last time lang, hindi natin inakala. Hindi ko po alam kung naramdaman niyo din, pero yung lindol, bigla-bigla lang din po. Tutorial pa nun eh. Oo, papapogi pa ako nun eh. Kasi grad peak. Pero yun nga po, ngayon naman sa significance ng app, I can say naman it's very, very significant. Especially to those people who needs that type of app. Kasi, ang laking bagay magkaroon ng disaster app na it can tell you what is the update when it comes to mga bagyo, kung may may upcoming mga lindol, ganon, or kung meron man tayong mga bagyong paparating, mga landslide na nangyayari, diba? If meron kang app na ganon, na nakakapag-spread ng awareness, especially if yung place mo, may mga place kasing dun eh, may mga place na malaki kalimutan ko yung word, pero malaki siyang epekto sa mga ganon. Ako kahit man hindi ako masyadong tama sa mga ganong type of, sabihin natin baha, di ba? It's good pa rin na to have an app like that. Especially if it spreads awareness sa mga disasters na paparating. So, for that, I can say na it's very significant. So, yeah. Let's proceed to the demo and features. Ayun, na magpapakita naman nun ay yung partner kong sabi ko kanina. Siya yun. So, kaya mo na yan, VR. Hello everyone, I am Daniel Joyce LVR and I am from ICT 202A in Santa Cruz STI College. And our app is Disastec. Okay, so let's start. Okay, so this is our splash screen, which is followed by our login page, login screen. And of course, we're gonna log in. I prepared a account na static. So user sample at gmail.com. And password, pass123. Kapag mali siya, invalid email or password. So, tama na natin. Lalagin na siya. So, as you can see, ang bungad sa atin is map. This map is pretty interactive. So, here, makikita natin na meron din siyang plus and minus symbols for the zoom. And then, meron din siyang icon here sa baba na plus na kulay blue, which is for the markers. So these markers, and meron siyang mga label, which is earthquake, flood, fire, landslide, and others. So ito, pwedeng ang mga locals or mga users is pwedeng mag-mark ng mga damage na cause nitong mga disaster na to. So for example, merong damage ng earthquake na nangyari here, and then flood here, and then
landslide or kahit saan, kunyari dito. Or kunyari is wala sa pamimiliin for now sa app namin, they can pick others. So, ayan. So, kunyari nagkamali si user ng pindot or nagkamali siya ng input ng marker. Pwede niya i-select, pindutin niya ulit, and then excuse me, delete marker. So, ayun, mawawala siya. And then, pwede din niya i-save. And save markers. Do you want to save all markers? This will overwrite previously saved markers. So, ayan, nag-save siya. Pero, for now, this is static kasi. So, ayan. Ito, pwede din natin siyang i-clear lahat. Kung nyari, gusto ni user na alisin lahat ng markers na nailagay niya. So, ayun, they can click clear and clear all markers. Are you sure you want to clear all markers? This cannot be undone. So, ayun, may warning siya and then we can clear na. So, you can see, nawala po lahat ng markers. Okay. So, dito naman sa top right corner ng map natin, meron tayong emergency button. Tapos, ayun nga, since it is an emergency button, kailangan mabilis siyang ma-access, pero hindi siya ma-access ng basta-basta. So, we decided na ang mag-trigger na lang sa kanya is pagpindot sa kanya ng 6 times. So, ayun. 1, 2, 3. Hindi pa siya mag-trigger. Then, 4, 5, 6. Wala pa. Kasi, merong pause. So, ayun. Try ulit natin. Pindutin siya ng tuloy-tuloy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun. Lumabas na siya. So, dito, meron tayong emergency alert. SOS signal activated. So, meaning, when na-trigger to, mag-activate din yung pagka-alert sa mga respondents. So, emergency services have been notified of your location. Help is on the way. Stay where you are if safe to do so. So, ayun. We can also, syempre, cancel or stop the emergency. Ayan. Ayan tayo malaking button. So, proceed tayo. Punta tayo sa dialer. So, here sa dialer, as you can see, merong mga numbers or dial mismo na pwede nating pindutin input. So, dito sa baba, meron din siyang emergency button which is for 911 para mabilis. So, pag pindot mo siya, do you want to call 911 emergency services? Call. So, ayun, magkakall siya ng emergency hotline. So, this interface, this screen is fake pa lang. This is a dummy screen. So, hindi siya actual na nagkakall for now since, ayun nga, it is static pa. And then, next, dito, meron tayong phone book for emergency numbers. National Emergency Hotline, which is 911, unang-una. Philippine Red Cross, PNP Hotline, Bureau of Fire Protection para sa mga sunog, NDRRMC, DOH, Coast Guard, MMDA, Pagasa, FIBO, Laguna Provincial Hospital, which is our local hospital, Santa Cruz Emergency Response, and ayan, madami pa dyan. So, ayun, kapag nagpindot tayo dito, meron din siyang option to call agad para hindi na tayo mag-dial pa ulit. So, ayun, magko-call siya as you can see. And then, ayun nga, try din natin sa ibang numbers. Since, ayun nga, nakikita niya here na mahaba-haba yung ibang numbers. So, hassle kung itatype pa ni user ng manual. So, ayan, diretso siya. Okay, so let's proceed. Okay, so dako naman tayo sa alerts. So, dito sa alerts, di ba, meron tayong mga alert systems na nag-alert sa atin, nag-notify sa atin kung merong mga lindol, if mga heavy rains, gano'n. So, ito, it's similar to that, pero naandito na siya, nakakolekta siya. So, as you can see, ayan, diretso infrastructure check, forest fire warning, coastal flood warnings. So, ayun.
Dito, meron ding option si user to remove the alert. So, ayun, swipe. And then, may confirmation din siya. Just in case na accidentally lang siyang na-swipe. So, ayan, delete this alert. Try ulit natin. It's a landslide risk. Delete alert. Okay. So, dito sa taas, meron din siyang refresh. Pero, ngayon, ayun nga. Again, it is static. Okay. So, next is tips. So, here is, meron tayong safety tips. Which is, tips for disasters and medical. So, disasters, meron tayong earthquake, flood, fire, and landslide. So, as you can see, toggle siya. So, ayun, para mabilis din siyang makita and mapindot. Kasi, kung hindi siya nakaganyan, mahihirapan si user na maghanap-hanap pa. Like, magsuscroll-scroll pa siya para lang mahanap yung kanyang kailangan. So, ayan, nakatagal na siya. And then, dito sa medical, ganun din. First degree burn, second or third degree burn, chemical burns. Ayan, mga safety tips para sa mga tao. Okay. So, next naman natin is sa chat. So, dito sa chat, responder chat. So, ang naisip namin dito is parang server-based. So, for example, eto, meron siyang ticket button sa taas. So, as you can see, may nakalagay, "Welcome to the SASTEC Responder Chat. Click the help ticket to connect with an emergency responder." So, ayun, parang hindi din siya basta-bastang natitrigger. Kunyari, baka mamaya nabuksan ng bata and hindi naman pala talaga ganun ka kailangan. So, ayun, meron pa tayong isang button for request. So, pagka-request, ay may magko-connect na responder. So, ayun, "Hello, this is Fritz from Emergency Response. How may I help you?" Yan. And then, si user, pwede siyang mag-chat. "Hello, I need help." And so, si responder, syempre, magre-respond siya. Pero for now, wala pa naman tayong responders or accounts pa. So, automated muna siya na ganyan, na blanco. Okay. So, after nyan, matatapos, "Thank you for the service." Ayan, magde-disconnect na si responder. Para din hindi ganun kadaming, hindi ganun ka-crowdy yung magiging chat system natin. Hindi siya magiging ganun kagulo. So, ayun. Balik tayo dito sa map natin. So, dun sa taas, sa top right, meron tayong logout button. So, ayun, logout tayo. Confirm logout. Or logged in as usersample@gmail.com, which is yung email natin kanina. Would you like to log out? So, ayun, log out. Ayan, babalik na tayo sa login. Ayun, so that's all for our app. I am, once again, Daniel Joyce LVR, and this is Disastic.